Sinasabi sa atin ang dalawang talatang ito kung ano ang inaasahan ng Panginoong Diyos na gawin ng mga taong kanyang tinawag. Ang dalawang talatang ito ay nagtatag ng isang huwarang pattern ng ministeryo na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito. Pinakikita rin ng mga talata ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa ministeryo o gawain na pinagkatiwala sa atin na hindi natin dapat baliwalain. Ang misyong ito ay kalakip ang pangangailangan ng mga mananampalataya na maging isang disciple. Verse 14, pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Itinatampok ng mga katagang ito ang unang prioridad ng bawat disipulo, ang makasama si Jesus. Tinawag ng Panginoon ang mga lalaking ito na sumunod sa Kanya sa isang relasyon na personal. Nais ni Jesus na ituro sa kanila ang Kanyang mga daan at paraan, at nangangailangan iyon ng pagiging malapit. Nais niyang matuto sila sa Kanya at nangangailangan iyon ng pagiging malapit. Nais niyang sanayin sila to be His disciple o follower, at nangangailangan iyon ng pagiging malapit na paglakad na kasama ni Jesus. Ang pagiging kasama ni Jesus ay dapat ang unang prioridad sa buhay natin. Kung gusto natin maging katulad niya, kailangan nating gumugol ng oras kasama siya. Kung maglilingkod tayo sa Kanya, tulad ng nais niya, dapat tayong maglaan ng oras sa Kanya. Walang kasing halaga sa buhay ang oras na ginugol kasama si Jesus. Ang oras na ginugugol mo sa Kanya sa pananalangin ay mas mahalaga kaysa lahat ng ginto sa mundo. Ang mga oras na ginugol sa pag-aaral ng Kanyang salita ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga diamante sa mundo. Ang oras na ginugugol na kasama siya habang naglalakad ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan ng sansinukob. Walang mahihahambing sa pagiging malapit na kasama ni Jesus. Nangako si Jesus na maaari tayong maging malapit sa Kanya. James chapter 4 verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kaya't sa umagang ito mga kapatid, stop holding back and get really close to Jesus and learn from Him. Walk with Him and start living for Him. Ang misyon ding ito ay kalakip ang walang takot na paghahayag. Tinawag ni Jesus sa mga lalaking ito upang mangaral. Ang ibig sabihin ng salitang mangaral dito ay kumilos bilang isang tagapagbalita at ipahayag ang mensahe ng hari. Pinili ni Jesus ang mga kalalakihang ito upang ipaabot sa buong bansa ng Israel ang mensaheng ito. At ito ang laman ng mabuting balita na kanilang dapat ipahayag. That God sent His Son into the world to be the Savior of sinners. It was a message of hope, peace, and blessing. The disciples were to take this message to the people and call them to come to Jesus. Napakadakila at napakataas ng tawag na kanilang natanggap. Alam naman natin na hindi lahat ay tinawag upang maging mangangaral. Bagaman madami ang nagsasabi sa ating panahon na sila ay tinawag ng Diyos upang maging isang mangangaral, ngunit ang katotohanan ay sila ay tinawag ni nanay o ni tatay, ni lolo o ni lola. Ang iba naman ay tinawag ng kanilang simbahan. Malalaman mo kapag tinawag ng Diyos ang isang tao upang maging isang mangangaral, pagkat may ilang mga palatandaan ng ating makikita. Una, siya ay bibigyan ng kasipagan ng Diyos
na mag-aral ng salita ng Diyos at pagkakalooban din siya ng makalangit na pangunawa upang maipaliwanag ang mga katotohanan ng Bible. Ikalawa, siya ay gagamitin ng Diyos upang pakainin ang kanyang mga tupa sa tamang paraan. Pagpapakain ng may nutritional value. Ibig sabihin, maituturo niya ang salita ng Diyos in a systematic way upang sa katagalan lalaki at titibay sila at matututong kumain mag-isa. At ikatlo, ang kanyang pangangaral ay magiging mabunga at makapagdadala ng kaligtasan sa mga makasalanan. At gayon din, pag-unlad sa pananampalataya at pagkakilala kay Kristo sa kanyang mga tagapakinig. Now, while God only calls some to be preachers or teachers, He calls all His children to be witnesses. When He saved you, He placed His Holy Spirit within you and gave you a testimony and commissioned you to share it. Acts chapter 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya kahit na hindi ka nakatatayo sa likuran ng isang pulpito at nagpapahayag ng isang sermon, maaari mo pa ring ipangaral, ibahagi ang ebanghelyo sa maraming kaparaanan. Again, aking uulitin, sa dami ng ating mga short gospel video messages at mga video gospel mashup na available sa YouTube, you can still be a witness by sharing it to others through your messenger and your Facebook account. Kaya wala na kayong magiging dahilan pa para hindi ma-share ang gospel at salita ng Diyos sa iba.